Ano, gusto nyo umabot tayo doon? Suwagan. Nasa sa inyo. Sinabi ko naman sa inyo sa previous vlogs na the only way out is good governance. Ano? Magmumurahan tayo? Putang ina mo, putang ina mo, putang ina mo. Ano, magtatakutan tayo? Gusto nyo magtakutan tayo na papapatay, isang oras ka lang, patay ka, pagka pinatay kita, walang ebidensya, putang ina ka. Kung nagsalita kang ganon, gago ka, galit ako sa'yo talaga. Loki, parang si Loki, no? May mga ganong kalabaw, ang mga, mabait mabait ang kalabaw Nung nasa probinsya kami, himas-himasin namin, sa Bulacan ba? Kasi family of, farmers din. Both sides, parents ko, mother and father. May mga bukid. Tuwan-tuwa ako nung bata ko na doon yung kalabaw. Dadapo yung langaw, bubugawin lang niya ng kanyang buntot, di ba? Pagkanin diyan. Di ba meron pang kasabihan? Pinadapo ka lang ng kalabaw. Mas mataas ka na sa kalabaw. Ganon kayo mga politiko. Ganon ka Marcos, ganon kayong lahat dyan sa posisyon ngayon. Pinadapo lang kayo ng Pilipino, nilagay lang kayo sa pwesto, pero ang aangas ninyo. NBI, ikaw, mura-mura ka. Putang ina mo. Ganon ang sinasabi mo doon sa kalabaw na pinadapo ka lang. In-appoint ka lang. Yung appointing authority, binoto lang. Pinadapo lang sa Malacanang ng mga tao. And I would advise kayo, huwag niyong gagalitin yung kalabaw kasi lilitaw at lilitaw yung ugali na yon ng Pilipino na manunuwag talaga. Susuwagin kayo. Wala siyang pakialam kung ikaw may amo, ikaw ang amo, o kaya ikaw nagpapakain sa kanya, o ikaw ang etc. Well, anyway, it is your duty na pakainin niyo yung kalabaw, kung hindi, mamamatay Pero yung sobrang sukdulan na galit o kaya yung stress niya naramdaman o fear, which might, yung mga Pilipino ngayon, they fear for what is to come. Not time food security. Mataas yung krimen ngayon. Droga, nagkalat na naman. Bumalik na naman yung problema sa airport. No? You hold ka, tapos tapos nakawang ka. Na-stress yung kalabaw. Na-stress. Yung mga OFW natin, ang feedback namin nakukuha, as well as yung mga driver ng jeep, taxi, tricycle, yung mga, basta Pilipino nagtatrabaho, yung mga maliliit na Pilipino, masama loob nila Na-stress sila Paano yung kinabukasan nila? Bumoto ka ng opisyal, tapos ngayon iniisip nyo 2028. Iniisip nyo impeachment ni Inday Sara. Mga animal, dapat ang iniisip ninyo, hindi kami ma-burden ng gusto, hindi mahirapan. Dapat iniisip nyo, mainit ngayon ang panahon, di ba? Sobrang init. Dapat ang iniisip nyo, meron bang, lililiman yung kalabaw? Meron bang paliguan para doon na lang siya? Higa siya doon, pumasok siya doon sa parang maliit na mud hole. Doon siya, mag-relax siya. Huwag niyong pupwersahin, huwag niyong i-overwork, huwag niyong i-over-stress yung mga Pilipino kasi pagka umabot doon sa sukdulan na pagka-stress, tatayo at manunuwag. Tatayo siya at manunuwag. Susuwagin kayo. Kaya, Marcos, kayong mga nakapaligid kay Marcos, cabinet, military, AFP, PNP, lahat kayo mga generals, NBI, Congress, Senate, intindihin ninyo yung pag-ugali ng Pilipino na ugaling kalabaw. Wala. Simple, tahimik Wala siyang paki Kakain lang siya, kain. Araro, gagawin niya lahat. Mag-aararo siya ng bukid para sa inyo.
Saan makinukuha yung sweldo ninyo? Mga animal kayo. Di ba sa tao? Taong bayan? Income tax, VAT. You're earning 5 to 6 trillion a year. Divided by 365, that translates to around 13 to 16 billion. Lagay natin 15 billion a day. Bakit? Ano yung nakukuha ng Pilipino? Overwork niyo yung Pilipino. Dapat magaganda sana yung mga sistema natin. Dapat maayos ang palakad ng Pilipinas. Dapat walang korupsyon. Pero here you are. Hindi nyo naintindihan. Kaya ang akin nakikita, dadating yung takdang panahon, tatayo yung kalabaw, susuwagin kayo. Ang dami kalabaw noon. Ang dami kalabaw, 120 million na kalabaw. Gusto nyo mauwi tayo, suwagan? Anong gagawin nyo? Papatayin nyo na lang yung kalabaw, babarilin nyo para tapos na. Nag-aamok na wala nang kilala eh. And when that happens, you have a Philippine Revolution. Now, would you, kayo nasa politika, kayo mga nasa gobyerno, kayo mga sinusweldo ng tao na hinihila ng kalabaw ang araro para umunlad yung lupa, para mataniman, para pakinabangan ninyo, hindi nyo pinapansin, ino-overwork ninyo, napapagod ng stress na. Tatayo yan, susuwagin kayo. 120 million Filipinos. Bigyan mo na 20, walang paki. 100 million, suwagin kayo. Wala siyang pakialam. Walang batas-batas. Walang bendalo kayo, tarantado kayo. Walang respeto. Presidente ka ng Pilipinas, suwagin ka. Anti-clear, suwagin ka. Lahat kayo, first family, susuwagin kayo. Ano ngayon kung Marcos ang pangalan mo? Wala akong pakialam ang kalabaw, susuwagin ka. Alam mo, lumulusob yung kalabaw, haharang ka. No. Military. Tangina, suwag ka, abutin mo. Ikaw din, PNP. Hindi, PNP, I'm the law. Putang ina. Susuwagin ka. Kaya alam ko kayo, may takot kayo. Kasi makakita ka ng kalabaw na nagwawala. Running amok. Nakikita ka, hahabulin ka. Hindi ka magtago. Kaya yun ang mangyayari sa inyo mga politiko, mga buwisit sa buhay namin. Buwisit sa kalabaw na siyang nagpupumilit na magtrabaho para lang masustentuhan namin kayo. Magtatrabaho kami para buhayin namin kayo at pamilya ninyo. Bibili kayo ng kotse, bili kayo ng helicopter, jet, bibili kayo ng mga loting maganda, mga mansyon, bili kayo ng kondo, may bahay pa kayo sa abroad, putang ina ninyo. Hila lang kami ng araro. Pinagsamantalahan ninyo na hindi kami nagrereklamo. Pinagsamantalahan ninyo kami. Ninakawan nyo pa kami. Kaya nga dadating ito sa punto, sa sobrang galit, tatayo kami at manunuwag kami. Yun ang message ko sa inyong lahat. Mga kababayan, kung mahalin nyo yung bansa natin, kung mahalin nyo yung kinabukasan ng mga anak at apo-apo natin, huwag sana tayo mabot doon, na manunuwag tayo. Ang sinasabi ko lang sa inyo, sa gobyerno, the Filipino people, may sungay. Built-in yung sungay. Hindi nyo mapipigil ang taong bayan pagka nandoon na sa parte na nanunuwag. You have a Philippine Revolution. Somebody stands up, the bigger Carabao will stand up. No? Pwede naman babae yun eh. Pwede naman lalaki. May baklabang kalabaw. The bigger Carabao. O yung mas solid yung kalabaw. Yung may lahi. We'll stand up and then we'll start telling everyone, putang ina nyo. Akong ano dito, ako hari nitong teritoryo na to. So when the Filipino is fed up already, kung galit na ang mga Pilipino, sana ngayon nararamdaman na namin na galit ang Pilipino. One stupid son of a bitch tumayo dyan,
susunod yung ibang kalabaw. Kasi pare-parehas na inabuso nyo eh. Pare-parehas na nilagay nyo sa punto na sobrang pag-abuso ninyo sa kapangyarihan na binigay namin sa inyo. Langaw lang kayo, mga putang ina nyo. Langaw lang kayo, pinadapo namin kayo. Pinapagpagpag namin yung buntot namin para lumipad kayo, manap kayo ng ibang lugar, dadapo kayong pilit, kumakati kami. Nangangati na kami. At ang dami yung langaw na nakadapo dyan. Yung iba nga dyan, yung tik, may sipsipan ng dugo eh. Bugaw lang kami ng bugaw, buntot. So, lublob kami sa tubig, wala kaming pakialam. Karamihan ng Pilipino walang pakialam. Basta ginagawa lang niya yung design niya. Part of society na trabaho, taxes, VAT, etc. Pero here you are. You bring them into so much stress and fear. Yun eh. Right now, the Filipinos are fearing for their lives. Kasi yung krimen ba? Yung droga. The Filipinos are fearing. Ito, yung si Sabio. Matapos ka murahin ng gano'n ng isang direktor ng NBI. Putang ina mo. Tapos noon, isang oras ka lang. How arrogant can that be? Putang ina mo? Tang ina ka? Ganon? Na? Tapang ka? Langaw ka lang. Pinadapo ka. Namin, pinadapo lang kayo. BBM, langaw ka lang. Pinadapo ka sa Malacanang. Tandaan nyo. Kasi pagka umabot sa sukdulan yung galit ng taong bayan, yung galit ng Pilipino, may tatayo dyan para suwagin kayo. At pagka nagbuklod-buklod ang mga taong bayan para suwagin kayo, kahit iharang mo dyan ang military, may tangke pa, may aeroplano, may helicopter, kahit may missile pa, walang paki yung kalabaw. Mamamatay siya, pero namatay siyang trying to be free. Trying to define his territory. Trying to say na ayaw ko na. Ayaw ko ng ganito. Manunuwag at manunuwag yang mga kalabaw. And that is a trait of the Filipino. 20 years of Marcos Sr. 20 years. With all those deaths, with all those abuses, with all those corruption, took 20 years before the Filipino stood up. Tapusin na. It was led by segments of the military at sinugundahan. Sabi ko sa inyo, may mauna lang dyan. Could be a civilian, could be a military man, which malabo ngayon. Hindi na. Wala, tahimik sila eh. Walang paki eh. Sumusweldo naman sila eh. Yung PNP, ganun din. Then yung NBI, dinamay pa. It will come from the herd. It will come from the herd of the Carabaos. It will come from the Filipino people. That they will rise up and proclaim their freedom. Ayaw na namin ng ganito. Nakakaiyak yung bansa eh. Yung hirap na dinadanas ng Pilipino. 1.2 trillion ninakaw ninyo sa flood control. Nababaha pa rin. Putang ina, sasabihin mo 5,500. 5,500 ang flood control na tapos na. Pinagmalaki nyo pa. Nabaha ngayon. Sinisisi nyo ngayon yung Diskaya. Sinisisi nyo ngayon. Pati itong mga maleta boys na nagsalita, ayaw nyo imbestigahan. Hinasabi nyo sinungaling, etc. Tinatakot ninyo, mga putang ina ninyo. Langaw lang kayo lahat. Kasama namin yan, mga Pilipino. Ibang kalabaw siguro, mas maganda yung treatment sa kanila amo nila. Iba, okay yan. Baka naka-air condition pa, no? Pero yung, if we will go by our herd mentality, we will defend the herd. We will rise up and susuwagin namin kayo. Yung mga unborn na mga kalabaw, paano na? Yung mga apo-apo namin kalabaw, paano na?
We may not have tanks, we may not have rifles, handguns. Some of us have. A lot of Filipinos have. Ilan ba yung firearms around the Philippines? Na mga ano? Ha? 4 million, 3 million, 4 million. Ilan yung loose firearms? 1.8 million. Nasaan yun? Karamihan na sa Mindanao? O meron dito sa Luzon? What am I saying? Huwag nyo nang paabutin na tumayo yung kalabaw para suwagin kayo. Kasi nandun yung ugali. Huwag ninyong hayaan na matakot yung kalabaw for its survival. And if that happens, no amount, presidente ka ng Pilipinas o presidente ka ng Amerika, presidente ka ng China, wala kaming pakialam. Susuwagin ka namin. At kung sino man yung mga nakapaligid sa'yo, okay, congressman yan, senator, NBI, mga PNP at mga AFP, huwag kayong humarang. Manunuwag kami, wala kaming paki, barilin nyo kami, susuwagin namin kayo because it is a Philippine Revolution. Pilipinos, nasa dugo ng Pilipino yon. When our forefathers, they fought, yung mga mananakop, mga Kastila di Barel, they fought spears and bolos. And yet we defeated yung mga kalaban. Japanese king, we defeated the Japanese. Ambush after ambush, the guerrillas fought. No? Americans came. Doon. Ganon din ang sinapit nila. Mindanao nga, hindi nila napasok eh. Lumaban yung mga kapatid nating Muslim eh. Never silang na-conquer. And here you are, trying to suppress everyone. Trying to dictate upon us yung gusto ninyong mga polisiyang pulpol. Mga bendalo pa kayo, mga hinayo pa kayong putang, mga putang ninyo, bendalo kayo. Tangin na nyo, sino sang university tinuro yun, bendalo? Ha? Sasalita kayo? Senator, tsaka muta na. Ano, DOJ ba? O ombudsman? Ang lalakas pa ng ano nyong magsalita, taapang ninyo. Pagka tumayo ang kalabaw, i-abolish kayo, tapos kayo. Anong gusto nyo suwagan? Ha? Yung dead on arrival kayo? Yung farmer na sinuwag eh, dead on arrival eh. Wala kayong paki. Kung may tangke kayo, kung meron kayong hindi kami natatakot doon. May sungay kami, yun lang. Pagka ginamit namin yung sungay namin, malilintikan kayo. Kaya nga, saan tayo? Saan tayo pupwesto? Kayo, lahat, tanong ko sa inyo, saan tayo pupwesto? Mga politiko, saan tayo pupwesto? Bongbong Marcos, pro BBM, pro Duterte, saan tayo lalagay? Tingnan yung bansa natin. Tapusin na natin to. Sobrang abuso na ang ginawa. Kung hindi nyo kayang bumalik sa good governance, umalis kayo. Huwag nyo nang hintayin na kami pupunta sa inyo at sisipain namin kayo. Susuwagin namin kayo. It's gonna be bloody. Yun ang ayaw namin. When the Carabao goes amok, wala, di mo mapipigil. Nandun na tayo. Nandun na, konting-konti na lang. Dagdagan nyo ng NBI na yan. Putang ina. Alam nyo bang hiyang-hiya yung NBI ng mga kaibigan namin? Hiyang-hiya. Kaya nga dapat baguhin natin i-amendihan natin yung mga batas natin, policies natin, constitution natin, i-amend natin. Such that yung appointment, wag na yung mga favored na mga tao. Doon tayo kumuha dyan sa mga agency, mga career officers. 30 years ka sa DepEd, maglalagay ka ng putang ina, hindi naman doon nagtrabaho. Kasi favored ka lang, kasi political ally. Inday Sara, wag ka magkakamali ng ganon. You get from the agencies. Hindi mo yung armed forces. Oh, alam ka naman maglagay ka na ibang tao dyan sa armed forces, sisipain siya, barilin niya ng mga sundalo.
maglagay kayo nandun din sa armed forces. Somebody who is credible and is a commander. Susundin na sundalo. Yes, the respect. Ba't wala ba kayo mailagay sa ano? Diyan sa NBI na career officer? Wala ba? Ba't nagtayo pa tayo NBI? Wala kang makukuha dyan sa 20 years in the service, 25, 30 years. Aabuti retirement, hindi pa siya mapupwesto na maganda. Hanggang RD na lang sila. Ba't ganun? Kasi mas may tiwala kayo dun sa i-appoint ninyo. Kita nyo na, nagkakalat eh. Langaw lang kayo. Tandaan nyo, langaw kayo. Kaya hindi kayo dapat umabuso. Pinadapo lang kayo ng kalabaw. Kami yung kalabaw. Mas malaki sa inyo. Pipitikin lang namin kayo ng aming buntot para bugawin kayo. Kung diyan kayo sa Malacanang, bubugawin lang kayo. Kung nandiyan kayo sa Senate at Congress, bubugawin lang kayo. Yung kalabaw hindi na nag-isip. Kami, nag-isip kami, mga Pilipino kami. It's just a trait, yung kalabaw. I'm just using it as an analogy of the kind of trait, the kind of people that we are. We have that character. We are patient, we are docile, we just do our job. Kaya yung mga rally, akala ninyo, ganun-ganun lang. Peaceful rally, peaceful rally. Yung iba, ayaw na nga pumunta sa mga rally. Dahil iba, minamasama. Hindi. Intindihin ninyo, may ugali tayong kalabaw. Pero pagka napika, na sobra na, it will stand up and hahabulin niya lahat ng makita niya. Nakapokus yung kanyang mata dun sa nakikita niya. Hahabulin at hahabulin. Kaya pagka kayo, haharang-harang kayo. Suwag ang abutin ninyo. You can shoot the Carabao if you want to. At what cost? Barilin mo yung kalabaw, then you have to get another one. Bumatay kayo, barilin nyo 100 Pilipino. Bumaril kayo 1,000 Pilipino. Do you think you're panalo kayo? No, talo kayo. International community, talo kayo. Sa amin, pagka kunyari, nanuwag kami, ano sabihin namin? Putangin na, marunong pa kayo sa amin Kami yung hirap na hirap. Nagbabayad kami ng taxes, ninanakaw lang. May karapatan kaming magalit. May karapatan kaming manuwag. May karapatan kaming tanggalin yung mga langaw na nakadapo sa amin. Putangin na nga masakit ka na nga yung likod mo, nagtrabaho ka na, dadapo pa sa'yo, daming langaw kapakakatingin ka pa mga walang awa to, mga walang ito. Kaya nga, gusto nyo umabot tayo doon? Suwagan. Nasa sa inyo. Sinabi ko naman sa inyo sa previous vlogs na the only way out is good governance. Magmumurahan tayo, putangin mo. Magtatakutan tayo. Gusto nyo, magtakutan tayo na papapatay, 1 oras ka lang, patay ka, pagka pinatay kita, walang ebidensya, putang ina ka. Kung nagsalita kang ganon, gago ka, galit ako sa'yo talaga. Kayong mga NBI, putang, sipain nyo nga yan. And I'm telling you, when we stand up and we proclaim our freedom from all of this stupid nonsense that's happening in this country, we proclaim our freedom, walang pakakapigil sa amin. Sinong pipigil? Tawagin nyo pa Amerika, hindi kami mapipigil ng Amerika. Tawagin nyo yung China, pagsamahin nyo na Amerika, China, Russia, UN. Hindi kami natatakot sa mga sanction, hindi kami because we can survive living na within our means. Putang ina ninyo. Kung yun lang ang rason na, kunyari, tatayo po, magalit yung Amerika, magalit yung Russia, etc., o whatever, magalit yung ibang sa allies natin. Putragis kayo. Kaya hindi tayo masenso Bago dumating yung mga Kastila, Hapon, Amerika, Kastila, Amerika, Hapon, at kung sino pa, meron tayong sarili.
Meron tayong sariling system. Meron tayong mga dato, may hari tayo, may mga raha-raha tayo, may sultanate tayo of Sulu na hindi ginalang. And here we are, thinking Western, forgetting our roots as Filipinos, which we should not. Pinaglaban ng mga heroes natin, kahit against the odds. Ano ngayon barilin niyo yung kalabaw? At least nasawag kayo. Who will pay taxes? Who will do the work for you? See what I mean? If hindi nyo kayang pahalagahan yung kalabaw, dadating yung punto, susuwagin kayo. At kung pagkasinuwag kayo, babarilin nyo lang, sino ang kawawa? Yung kalabaw, tapos yung kanyang misery. Tapos, wala na. Pinatay nyo eh. Anyway, kung hindi siya nag-amok, doon din pupunta eh. You're starving it to death. You're working it to death. Taxes upon taxes na dapat may plano tayo, i-reduce natin yung taxes. Dapat ganun yung thinking ninyo, mga tarantado kayo, mga putang ina nyo. Musweldo kasi kayo eh. Dapat ang thinking mo from a VAT ng 10%, bababa yan ng 9, 8, 7, 6, 5. Magsesettle tayo sa 2%. Or probably kung kaya natin, no more. Because we are earning. If we're earning 5 to 6 trillion now, dapat may timeline ka. The same as the SAVAT. Na within 10 years na time frame, 2 presidential terms, 12 years, tapos na lahat ng utang natin. Tapos na yung VAT natin lumiit. Tapos yung kinikita natin na 5 to 6 trillion, naging 12 trillion ang kinikita. Then we can develop the country. We can have a credible armed forces. Kanina may kausap ako na hindi ko na sabihin yung identity. May kausap ako, kaibigan, na kailangan yung armed forces daw ay ma-develop. Ang sabi ko, yeah, agree ako. Pero right now, we are in a situation na hindi na tayo makakahabol kahit ano pang ipera ilaglag mo dyan sa armed forces. No sir, hindi na. Ang kinakailangan dyan, kung bibigyan natin ng budget ng 1 trillion, kasi yun sa akin, standard ko, 1 trillion, non-negotiable, 1 trillion with the armed forces, provided that this money will be allocated for magkaroon tayo ng sariling steel industry. Ganun ba? Imbes na second phase lang yung gawa ka na sarili mong mga drone, missiles, mga ganon, barko, aeroplano. The priority should be developing, modernizing our reserve force. Doon tayo may laban. Bakit ka hahabol, mga kabagang, intindihin nyo, bakit tayo hahabol ng modernization? General man kayo o private kayo, sipin ninyo, ngayon mo tatapalan ng pera yung modernization. Wala rin pupuntahan because it takes 2 years or more to log in your order. Kunyari, bili ka ng mga FFF na yan, na kung bili ka ng bili, order ka kasi ibang bansa rin bumibili. At kung ang budget mo is 1, 2, o 7, 8, kagaya nangyari doon sa natin, 12, FA50 natin. Ano magayari sa 12? Kahit bumili ka nga ng 100, wala mangyari. Kasi yung kalaban mo, perceived na kalaban mo, ilan? 1,200, 1,400. Ano na? Kaya nga, I'd rather na we spend money na magkaroon ng sariling firearms yung ating mga reservists. No? Sila bumili on their own, layaway plan, credit card nyo, mag-down ka ng kunyari 2,000. Layaway plan, magkano yung barrel, magkano 50,000 kunyari, depende sa credit limit niya. Mag-down siya, iba kaya i-cash, i-cash nyo. Iba kalate, parang kotse binibili, parang ganun ba? But the production, the capacity, you're talking of 50 million reservists. Why am I, mas gusto ko yon? Gagastos ka ng trillion sa armed forces na bili ka ng tangke, bili ka ng ganito, bili helicopter, bili ka ng C-130.
After 20 years, wala na. Pero yung barel, yung ibang Pilipino hanggang ngayon ginagamit pa yung vintage, yung garan. Nandun binabaon yung mga bar. No? Imagine kung meron kang na-come out ka ng barel na ang cost mo benta mo lang ng mga 20. Isa rifle na kunyari, o 30. Isa rifle, reliable, Philippine made. And then we can sell excesses or project na excel natin, pakita, pa-testing habang tayo gumagawa, boom, sa ibang bansa, bumili. Di may kinita pa. May kita pa yung armed forces. May kita pa yung para sa pensyon ng ating mga retirees. Yung steel mill mo, kailangan mo. Yung capacity ng pagano, if you have a capacity of 1 million firearms a year, tingnan nyo yung arithmetic if your capacity for production is 1 million firearms a year, meaning kalahati pistol, kalahati rifle, yun isang design lang kunwari yun. Paano kung multiple designs? So, para may choice, merong 7.62, may 5.56, di ba? O merong may shotgun kung gusto nyo, may barret, etc. etc. Depende sa use, no? May mga submachine gun, may machine gun, anything that can be used by our reservists. Yung drone, okay lang yung gawa tayo sarili yung drone. May marami tayong mga scientists, mga engineers, mga ganun. Pero ang habol ko, ang paniniwala ko, hindi na tayo makakahabol sa development ng armed forces modernization. You know why? Kasalanan ng mga politiko natin. It started in 1995. Ramos. Binenta yung Fort Bonifacio. Nasaan na yung pera ng Fort Bonifacio? Nagamit ng gobyerno nun. Tapos yung 15 years na horizon. Tapos nun, Ninoy, meron na naman. Another 15 years. Tapos na. 2027, tapos na yun. 30 years. More than 30 years. Kasi may lapse ng mga 2-3 taon Yung first, tsaka yung second na tranche, yung first and second na modernization plan, ek. More than 30 years. So, what do we have to show for? A squadron of FA-50. We don't manufacture our own planes. We don't manufacture our own frigates, destroyers. We don't have a submarine. And you're thinking of buying submarines. Hahabol tayo? No. The thinking should be where we can have a chance to survive. Strengthen the reserve force, 50 million. Lahat yan, equip natin per barangay, per province, per region. And then they are modernized. They are trained to defend their barangay, their town, their cities, their province, their region. Then you have an organization there. They're well equipped. Doon papasok yung night vision, yung drone, individual cruiser weapon, mga ganun ba. Mga tawag dito, yung anti-tank, RPG, etc. Yung develop natin. Mas doable yun. If you arm 50 million Filipinos, and each one can kill 10. Galing ang Pilipino Kill ratio. Actually, yung sa Incheon, Korea, ang naging kill ratio doon, 1:40 Isang Pilipino, 40. Kasi 40,000 yung andun lumusob Niratrat nila yun given the bala and all, individual yun na soldier. So, we can, kunyari 50 million, tig-10, imagine yun, 50 times 10, 500 million. Sino may army ng ganun 500 million? Mawawala yung willingness to fight. Then we are able to defend our at the cheapest, the more practical, kesa yung sinasabi niyo yung mga general, niisip ninyo, modernization ng armed forces. Frigate, submarine, FFF. What for? If you want to
If you plan to have 200 fighters, it cannot even match China. 1-4. Abis, 200 tayo. Then you are forced to have alliances. Yung alliances ang problema, scratch my back, scratch your back. Pag sila napagera, tutulungan mo rin. Eh kung mainit ang ulo ng gagong yun, nung bansa na yun, di pagka tutulungan mo rin. Kasi pag di mo tinulungan, di ka rin tutulungan. Scratch my back, scratch your back. That's why I'd rather stand alone, friends to all, enemy to none. That should be the policy. That is our declaration. Number 5, we're declaring a neutral state. Friends to all, enemy to none. So paano yun? We develop our homeland security, our National Guard. Tawagin mo Homeland Security or National Guard. Either way, the concept, yung mga reservists natin, 50 million or more, equipped. Babae, lalaki, tomboy, bakla. Equipped. They know how to defend their homes. That will have sense and logic in it. Me arming myself, defending my home, defending my family. Mas may L, ika nga, defending my family. Logic ba? Ibang L yung iniisip nyo. Ay, nako. May ano, mas may K, mas maganda ba? Isipin, mag-aarmas ako, lalaban ako. Asan yung kalaban? Ewan ko kung sino yung kalaban. Pero pagka dumating kalaban, yung bahay ko, hindi nyo makukuha. Ganon din yung kapitbahay mo. Ganon din yun. Because you have armed practically 50 million Filipinos. Imagine 50 million, 120 million, di ba? Barang bawat bahay may baril. No? Now, tanong, do you have the capacity? Doon papasok yung pera. Yung steel mill, so that hindi na tayo mag-import. No? May sarili tayo. We process our own. And then yung design, we design our own. Kuha ka ng isang AK, ganun ang ginawa ng Israel. Kumuha ng AK, kumuha ng M16. Kinuha yung dalawang maganda, pakpin ng IMI. Dito yung Galil. Kaya nga, kunin mo nga yung AK, kunin mo yung Galil, and then improve natin. We do better. Kasi nandun tayo sa, we do not have to reinvent the wheel eh. Kunin mo na yung mag-improve version. Tignan mo yung logic, hanap ka ng mas magandang design. Sang-ayon dun sa mga criteria na sinasabi ng mga veterano. Light, compact, dependable, loose parts para hindi mag-stoppage. Natatandaan niyo yung vlog ko? Time purse. Binaril kong ganyan NPA. Hindi pumutok. Pag ganyan ko, hindi nag-extract. Gapang lang yon, nalagyan ng alikabok yung dust cover na naka-open. Nalagyan, nasa lupa, nasa logging road kami. Buti na lang yung NPA, nung binaril ako, kaya ako napa-time purse eh. Nung inasinta akong ganyan, 10 meters away, hindi rin pumutok yung baril niya. Oh, kamot ang ulo niya. Anong gagawin ko? Takbo siya. Tapos yun, nag-decide kami na rush up. Yan yung ano. Kaya, it makes sense na palakasin natin yung ano natin, home ground, yung ating ano, wag na, secondary muna yon. Secondary muna. Ako, kung magde-develop tayo ng kung kakaroon tayo ng malakas na Air Force, which is tama, pero mas priority ngayon, kasi nandyan na eh. And to lessen the Filipinos na ano, at least they can defend themselves. Yung ganun ba, per family, per home, per ano, barangay, mas may laban. Subukan nilang lumusob, then we can defend. Pero yung iaasa mo lahat, isa pa yon, iaasa mo lahat sa armed forces, di nila kaya. Sa Navy natin, di nila kaya. Coast Guard. Kahit sa police, di nila kaya. Ilan lang sila eh? 400,000. Wait, meron kang 50 million. Yun yung i-develop natin na individual.
Individual. Bibilin pa niya yung baril eh. So, kumita ka ng 10%, 20% dun sa production, cost, etc., etc. Make it a business na babalik pa yung pera eh. Di ba? Pero yung kumikita siya, it can be the one that will solve the pension problem. Di ba? It will solve the pension problem. It will solve our security problem, internal tsaka external. Sinong lulusob sa atin na foreigner? Equiplat yung 50,000, 50 million. Pumatay ka ng tig-10, 500 million yun na timbog. Fertilizer. Fertilizer yun. 500 million. Sinong bansa ang willing na mamatay ang 500 million ng kanyang tao? May mamatay din sa atin siguro. 1 million, 10 million. Okay lang yun. Napaglaban natin. Pero may laban tayo kasi mayroong pistol, may mahaba, may bala. Yun. Gawa tayo ng bala. Now, 50 million. Kung ang capacity mo is 1 million, which is malaki sobra, 100,000 nga, question mark na eh. So, kung kunyari, 1 million, we're able to manufacture the firearms, may trabaho pa. Tuhog mo eh. Parang thesis, di ba? Gawa ka ng firearms. Meron ka sariling steel mill. Firearms pa lang ito pinag-usapan natin. Wala pa yung night vision, cruiser weapons, machine gun. Wala pa tayo yung shoulder fired, yung mga RPG, etc., etc. Basta, okay, yung mga uniforme, di ba? So, meron ka uniforme, bibiling ka, order ka, may mail nila via Shopee, Lazada, whatever. It's a business. And people would want to buy because they want to have that. Now, it's just a question, are you Army, Air Force, Navy? Doon papasok na yung Armed Forces, yung Reserve Command. The thing is, pagka meron kang capacity, kunyari na 1 million, how many years will it take para masupply mo yung 50 million? Diba, 50 years. At tapos na yung gera. 50 years. Nandun na tayo sa millennial reign ni Christ. So, hindi biro-biro yung sinasabi ko. First, you establish the source of the steel. Or, saan magmamine, saan ganun. Ayusin mo na yung mining law. It becomes nationalized. Daming ayusin. But it's a start. You have a concept, and it's just a matter of making it work. But it's more doable rather than spending trillions and trillions and trillions and you still cannot defend the entire archipelago. I'd rather have 1 million Filipinos fully armed kasi yun lang ang kaya natin. Kunwari, yun yung production line, yun lang naan mo. Well, anyway, yung mga iba, kumabit kayo dyan. And then, kayo pipick up ng baril pagka namatay. Basta keep the bullets coming. Keep manufacturing the bullets. Now, kunyari, tumaas pa yung capacity kasi bumabalik yung pera. Bumabalik. 1 year to pay. O de lahat ng lumabas na ngayon, nabayaran din within 1 year. So, kunyari, 1 million firearms. Kunyari, you have the capacity na gawa mo. 30,000 yon ang isa. O 50,000 ang isa. You're 50 billion. 30 billion. 30,000, tapos 0, lagay mo sa 1 million na customers. 30 billion yung kinita. Yung bumalik na pera, di ba? Pero naka-layaway plan. Pero babayaran na ng bangko yun eh. Credit card nga eh. Then, continuous, expand. Because you have 50 million sure buyers. Wala pa dyan yung abroad. Brazil, Africa na gusto bumili. Kausapin mo si Traore. Pre, Traore! Ganda yung baril namin. O, ito. Regalo namin sa iyo. Mr. President, regalo namin sa iyo. Subukan mo. For yours, Tapos order kayo kung gusto nyo. Ganda ito, Kanin tag price, pinakamura tayo. Kasi in bulk tayo. Styling check. In bulk. Ay. Pagka nagawa mo yon, kaya mong depensahan yung barangay mo? Kaya mong protektahan yung lupa mo, yung bahay mo, yung way of life mo, and then with your neighbor, magkakakilala kayo, nandun yung trust, confidence, no? Kasi kapitbahay mo kachokara mo, kainuman mo Tas ngayon, panay kayo di armas. Kaya nyo ngayong protektahan yung barangay ninyo sa mga adik,
sa mga kriminal. Armado eh. Ngayon yung laws. Paano yung mga tao? Yung mga tao, yung ano wala pang krimen, wala pang binabaril eh. Pag ginamit yung baril sa mali, yun, may krimen. Oh. Hindi man lahat ng Pilipino ganun eh. So I'd rather take my chances. We have law, it's all defined, yung licensing defined, may policies, etc. You all undergo the neuropsychiatric na yan. Kundi lang ang isang beses, o kaya pagka-renewal ng license mo, permit to own, permit to carry, no? Doon lang sa bahay yun. When you are activated, doon mo kunin labas. And then, punta ka sa unit mo, naka-uniform ka na. Prepare the uniform, prepare the gear, etc. etc. That's big money. Hindi tapos yung retirement, tapos yung trabaho. Luzon, Visayas, Mindanao, situated na bawat province meron. Bawat region meron. Weapons factory, ganun. Dahil nagkaroon ng trabaho, masosolve mo pa yung pagpunta o kaya pag-abroad. Mga Pilipino, doon na lang sila eh. Not, mapuwian nila yung mga pamilya nila. Ang daming tutuhugin eh. Ba't tayo napunta doon? Topic natin kalabaw eh. Just a thought, no? Kasi, usapan namin kanina eh, na the times have changed already. When before, it is nice sounding that the armed forces should modernize its external defense capacities, force, no? It sounds nice. After 30 years, hindi natin nagawa eh. And yung Congress, pinaliliit pa yung budget eh. Sa akin, ayusin pa dapat yung amendment ng Constitution kasi they were able to succeed na hindi ka lalapas sa education as an expense item, as a budget item. Kaya hindi makaka-over doon yung military. We have to revise the Constitution because times have changed. Kasi nung ginawa yung Constitution, na-realize, 1987, kaya nagkaganyan, minarkos-markos tayo 20 years, kasi kulang sa edukasyon ng tao. Kuha na nila eh. Kaso ang problema, bakit inilagay sa Constitution yun? And over the years, ayaw na nating amend yung Constitution. So nangyari, yung ating nagbabago. Climate change na nga ngayon eh. Kaya nga dapat let Congress be the kunyari, ang expense mo sa mga heading, kunyari, armed forces, defense, o mga ganun ba, infrastructure, education, lahat mga big tickets din. Basta gumawa kayo ng budget. Huwag mo na i-limit sa education ang pinakamataas na expense. Because times have changed eh. Dapat nga ngayon ang pinakamalaking expense mo military. Because of the uncertainty. Because of the times. You have a global war approaching. And you cannot defend. Your armed forces cannot protect West Philippine Sea. Dapat ang usapan sa West Philippine Sea, joint exploration. Yung sinasabi kong $1 mo, $1 namin. 1.4 billion kayong tao in check. 1.4 billion labas mo. Dollars. Kami, 120 million. $120 million labas. Pag samahin mo na yan, you have let's say, rounded up 1.6 billion tamo. Ay yung iba na claimants na pasok dun sa area. So $1.6 billion, and then let's see if we can extract something. Kung kumita ng $1 per person, may 1.4 billion ng China. Tayo, kumita ng $1 per person kasi investment natin, ganun lang eh. Kasi prorated yung dami ng tao sa dami ng investment. 1.4 billion, tas 120 million. 1.5. Biya, 1.5 billion na tao. Yun yung maghahati-hati. Walang lamangan. Pagdating sa investment, dami ninyo, kayo mas malaking ilabas na pera. Wala tayong gera. Hindi yung mga sabanan ni Tariela na putang treason, parang kay sip-sip boto eh. Hindi niya alam yung ginagawa nyo. General Browner, isa pa. Times are changing, as I said. No? Times are changing. Now, the problem is the past two wars, the current wars, Ukraine and the Middle East war,
has shown the weakness of America. That's the problem. A nation like the Philippines is heavily dependent on America when it comes to external defense. Hence, kaya pumayag tayo ng mga basis na hanggang ngayon question mark sa akin. Ba't pinayagan ni Marcos yan? In exchange ba sa ginto? Yun yung isang first comes to mind na kinompromise tayo. Pero talagang tanga lang, incompetent. Well anyway, patay ba o buhay? Question mark. So sino yun nandyan? Yung double. Tapos tinatakot nila yung tao para hindi na pag-usapan. Iniba nila yung topic. Suwagin namin kayo eh. Sige pa. Yun yung topic. Yung kalabaw, may pagkaugaling kalabaw ang Pilipino. Take and take and take. Work your ass to the limit hanggang sa mag-overheat yung katawan mo. Gusto mo na lumublob sa putek para mag-cool off ka. Nakakain ka, trabaho ka ulit kinabukasan. Tapos may bat pa yung kakainin mo. May bat pa lahat ng gagasusin para sa'yo. Ang masakit, ninanakawan ba? So dadating nyo sa point na manunuwag tayo. Yun yung message ko sa gobyerno. Lahat sa inyo, hindi nyo kayang labanan ang isang kalabaw, nanunuwag. Ang tapang nyo, babarilin nyo. Pero wala kayong barel at lumusob yung kalabaw, nanunuwag na, tatakbo kayo. Kung meron kang 100,000 Pilipinong nanunuwag, o 1 million na Pilipinong nanunuwag, o 2 million, 5 million na Pilipino, 32 million na manunuwag, anong gagawin nyo? Papababarilin nyo? Tapos kayo. Kasi alam na alam nyo, pagka nag-resort kayo sa ganon, hindi popular yon. Bakit ba nanunuwag? In-overwork ninyo. Ginalit ninyo. It wants freedom. It wants peace of mind. Gusto lang niyang matrato ng maayos. Ayaw niya ng maingay. Ayaw niya ng masyadong mainit. Ayaw niya ng lahat. So, intindihin ninyo yung kalabaw. Intindihin niyo yung Pilipino. May ugali ang Pilipino na take and take and take and take. And then may breaking point. And when that breaking point comes, walang tangke-tangke ang makakaharang sa Pilipino. Gusto niyo maabot tayo sa ganon? Gusto niyo magmarcha ang tao sa Malacanang? At usigin kayo? Sa tingin niyo ba hindi kayang gawin, hindi kaya na tanggalin ng tao yung putang inang pinaghaharang ninyo dyan ng mga barbed wire? Isang traktor lang yan katapat niyan. Isang traktor lang yan. Bulldozer lang yan ng isang Pilipino. And then, what you do? Haharangin nyo? Titirgasin nyo? Putang ina, galitin nyo pa yung kalabaw. Intindihin nyo kasi yung gali. Tahimik, walang reklamo, araro lang ng araro. Kumakain lang siya. Liligo lang siya sa putek. Kahit putek, hindi swimming pool, putek. Doon lang siya. May dumapo ng mga langaw na sinisip-sip siya. Sinisip-sip yung balat niya kasi parasitic eh. Siguro may masarap yung na gano'n siya. Oh, nisip siya. Sinuchup-chup siya. Nisip siya. Babugawin lang niya ng kanyang buntot. You see how persevering, how resilient Filipinos are? How forgiving Filipinos are? Old Marcos, New Marcos. Binoto pang presidente. Ikaw, abuso ka. Buhay ka o patay ka, putang ina, abuso ka. Ngayon, nilagay niyo dyan, kung double yan, putang ina nyo. You have subverted the Constitution, you have deprived the Filipino people of the constitutional succession provision. You have deprived Inday Sara na ini-impeach ninyo. Pinipilit nyo impeach. Bakit? Para hindi siya makaupo.
And then biglang lumitaw yung totoo na BBM na libingan ng bayani pa gusto nyo. Maputang ina nyo. Libingan ng bayani pa gusto nyo, ha? May bayaning bangag ba? Pag ikot ng gulong, patanggal ko pa tatay niyan eh. Sa totoo lang, putang ina nyo lahat, mga animal kayo. Ginago niyo Pilipino and then gusto ninyo itratuhin kayo na maayos. Intindihin niyo yung kalabaw sa loob namin. Yung may sungay kami. At the moment na nag-decide kami gamitin yung sungay na yan, kahit sinong humarang, wala kaming sasantuhin. Okay, maninaw, ano? Maninaw. Tanggalin niyo si, ano, ha? Malacanang, tanggalin ninyo si Matibag, no? Tanggalin nyo. 1 day, first day. 1 week, tanggalin nyo. Pag hindi nyo tinanggal yan, kami, babangon kami, manunuwag kami. Tanggalin namin kayong lahat. Kasi sawan-sawa na ako sa balita eh. Buisit kayo. Hindi tamang murahin ang isang Pilipino ng isang government official, NBI director at that. Kayong nasa NBI, kayo matitino, you petition for his resignation. Kung putang ina nga, maglaban yan, putang ina, iposas nyo. Gagong yan. Ano, hintayin nyo kami magalit. Gusto nyo, umabot yan na i-disband namin buong NBI. We forget the history of NBI. Gusto nyo yan? We will ask for everybody's resignation. Gusto nyo mangyari yan? We don't care if you do not have the pension. Putan. If there is any law that will block it, we will rescind the law. Gusto nyo? Amok na yung kalabaw eh. Gusto yung testingin? Pitikin nyo itlog ng kalabaw. Pitikin nyo itlog. Oh. Sipa-sipain nyo. No? Natutulog yung kalabaw, nananahimik. Ayaw ng ano, mainit eh. Sobrang init eh. Puta. Matapos mong ano-ano yun, yung tali niya, tapos nun, pararo, ang tigas-tigas ng lupa, mainit nga eh. Tapos nun, araro, puta. Pinipilit yung ano, trabaho. Ang pinaka-siesta na lang niya, matulog. Kumain, matulog, maglublob. Puta ka na, tadyak-tadyakan mo. And such is true for the Filipino people. After working their asses off, they expect, when they pay taxes, when they pay VAT, they pay it's everything. They expect good governance. Eh puta na ninakawan nyo. Tapos kayo pa yung bendalo, kayo pa yung magagalit nyo, kayo tatago nyo pa yung puta na yung mga ano na yan. Sino di may magagalit sa inyo? Ako galit na galit ako sa inyo eh. Mga animal kayo. Tapos sasabihin nyo, kayo mga otoridad, tangina nyo, pinadapo lang kayong mga langaw. We are sane enough. We know what's happening. We know our rights. And we know that you have to pitikin namin kayo. Mga langaw. Ayaw nyo umalis. Susuwagin namin kayo. Tangin, hayop kayo. Sipin mo ilang Pilipinong mainit ang ulo sa buong mundo. Ilang Pilipinong mainit ang ulo. Ang pinakamali ninyo, tinatakot nyo pa eh. Tapos tetrete nyo, papatayin nyo, mga animal kayo. Tapos may threat pa sa buhay ko ngayon. Tangina ninyo. Nabi ko sa inyo, personalin ko kayo pagka ano eh. Katiting lang, pakiramdam ko, delikado buhay ko. Tangina ninyo eh. Hayop kayo. Maungas kayo. Kala nyo kayo lang marunong bumaril. Tangina ninyo. Tatapang ninyo ah. May sungay kami. May sungay kami. Kaya kayo sa mga NBI kayo matitino dyan, matitino sa NBI, pwede ba petisyonin nyo yung gago na yan? Wala akong nadinig na direktor ng NBI na ganyan eh. At Malacanang, kung paninindigan nyo yung putang, yung tarantado na yan, kung paninindigan nyo yan, ibig sabihin, kinukonsinti nyo yung kamalian. Wala kaming tiwala na sa inyo. Tatanggalin namin yan, tatanggalin din namin kayo. Huwag nyo kami tinatakot. Hinihiling ko lang sa inyo, intindihin nyo yung kalabaw. Yung ugaling kalabaw ng mga Pilipino. Take and take lang kami. Pero dumadating yun sa punto na lang amo-amo. Wala akong pakialam, presidente ka ng Pilipinas. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam, director ka ng NBI. Wala akong pakialam kung general ka sa armed forces o sa PNP. Wala akong pakialam, putang ina nyo. Langaw lang kayo. Pinadapo namin. Okay, so yung ano ko.
Sankto, sang oras. Maraming salamat sa nanonood. 640, maraming salamat. Like, share, subscribe. Mga kalabaw. Mga kalabaw. Hindi nga umuungol eh. Kambing, me. Baboy. Ganon, di ba? Kabayo nga meron. Aso, aw. Oh. Kalabaw eh. Wala eh. Baka meron. Mu. Kalabaw wala eh. Hindi mo madinig umangal ang Pilipino. Pero pagka nagsasalita na-stress na. Pagka sipa-sipain nyo pa, nakawin nyo pa, takutin nyo pa, bendalo pa kayo, tangina ninyo. Tangina ninyo. Hindi titigil yung impeachment talaga. Ha? Hindi nyo titigil. Alam nyo ba na yung sitwasyon na nandito tayo ngayon, Pilipinas, America is weak. Discovered weak. An aircraft carrier wounded. It will take 2 years to repair. 2 years. When other countries like China can make a carrier 1 year. The whole carrier 1 year. Now, what did the Sputnik gang learn? What did we learn? Ewan ko na natuto ko yung AFP natin o yung gobyerno natin. Now, just sharing with everyone, what do we see, what do we learn, what is the takeaway dyan sa mga nangyari na yan? One, may weakness ang US. May flaw sa kanyang military strategy, sa kanyang tactics, sa kanyang doktrina. When the aircraft carrier can defend itself, yung mga nakalagay na system, high polluting, papasok ng ganyan, no? Ganyan, sabog, galing. Pero hindi nila inisip yung ma-exhaust yung 800 rounds per minute, kunyari, example, 800 rounds per minute, o di sa isang minuto, 800. What happens to the next minute when they have to refurbish? Meron silang mga bala siguro sa aboard, pero kakabitan pa. And now comes your first minute, 800 drones. So, 1 bala sa isang drone. Paano kung 1,000 drones na? May lulusot na 200. Isang bala, isang ano lang yan, isang equipment. So, I'm exaggerating it. I'm just telling you yung pwedeng, yung ano ba, you see the concept, overwhelming force against an accepted, defined, tested system that a ship can protect itself. May outer defense, may inner defense. Comes the drone. Outer defense, taken out. Paano nangyari yun? Hindi ba may career tayo? Kaya nila. Next wave. The inner defense, taken out. Mga destroyer. Aircraft carrier na nang titira. Comes the wave. Kunana. 1,000, kunyari. May lumusot 200. Kasi ma-overwhelm eh. That weakness, that doctrine na na-expose. Ganon din sa Ukraine. Overwhelming numbers. Swarm concept. The swarm doctrine. I will call it the swarm doctrine. Exposed na. May weakness. Pangalawa, ordnance, logistics. America is down to 20%. They have to bring in stocks from Taiwan, let's say other countries, Taiwan, dalhin doon sa Middle East to replenish yung kanilang exhausted na mga Tomahawk. 1 Tomahawk magkano? Isang drone magkano? 50,000. Yung Tomahawk, millions.
Hindi ka ano eh. Pero effective. So, it will take years. Why? Yung manufacturing, yung industrial capacity nila, wala ni. Hindi gaya ng World War II. Convert mo lang yung factory mo, nandoon. Men, women, Americans, no? Making shells, making bombs, making planes, tanks. It's different now eh. Yung mga, dahil sa maghintay ng US, ng sandamakal na bases, let's say 800 bases, 700, 500 bases offshore, and then another 500 dito sa inland, sa mainland, they need all the money. So, mga defense cut, yung manufacturing side, nakalimutan na. Wala nang ano eh, wala na rin ng Cold War. Lumiba na rin yung Russia, hindi mo na kailangan yung capacity, industrial might. Ilan yung mga shipyard na shipping company sa nagsara na siyang kakailanganin mo sa ano. So nag-consolidate, mergers and acquisitions, blah blah blah. Yun ang nangyari sa management ng ano no. So anong nangyari? Hindi mo na kaya. But China, nandiyan yung industrial capacity ng China. Ito ngayon yung mga official. At paano related sa atin? Ito yung mga official natin yan. When Trump is trying to finish the war in the Middle East and probably yung Ukraine, it cannot enter another war. Tama no? May Ukraine eh. May Middle East pa. Naampeg, tapusin na natin. Bakit? Delikado tayo. Bakit? Kung ako man general niya, puta na, tinamaan yung carrier mo. Delikado yung 11 nating carrier. 10 na lang. Delikado yung 10. Bakit? Nag-feed yung China ng ano eh, ng coordinates dun sa, nag-feed ng intel. Okay? Location. No? GPS, kunyari. Satellite. Boom. 8 bases ng US. Sabog. Middle East. Sabog. Wasak. As in, parang latang pinitpit. Wasak. Boom. Ipagduktukin nyo. Siyam yung basis sa Pilipinas. Ma-involve ang China sa gera. Yung era na yan, pagka hindi natapos, magsusupply pa siya. Hindi makasalita ang Amerika eh. Against Russia and China. Bakit? Expose na yung weakness eh. And then comes China sa Taiwan o kaya sa West Philippine Sea. Pinoprovoke ng putang ng mga general na magagaling. Paano yun? Simulan yung gera dyan. All the Chinese need right now is a provocation. Why? Pagka merong gera, knowing that it's meron ng initiative ang China. Unahan tayo. Preemptive. Sabi kasi ng General Browner, merong missile nakatutok sa China. Ano gagawin mo kung ikaw China? Papayag ka ba na yung Makati mo mas missile? Mapayag ka ba na yung Malacanang mo i-missile? Hindi, di ba? Ano gagawin ng China? Saan man yung mga nakatutok na yan, alam nila via satellite, saan man, baba natin na. Tapos yung 9 bases. Tapos na yung 9 bases. Yan, ngayon. Nilusob tayo. Preemptive strike. Kasi sinimula ng Pilipino sa West Philippine Sea. At mainit na. Hello, Trump. Si BBM to. O si Recto to, etc. etc. Gusto nyo ngayong humingi ng tulong sa Amerika. Inupakan yung mga bases eh. Ubus. America will not engage China. Knowing that they cannot. Logistically. And once the carriers are taken out, delikado yung mainland. Pagka nagpalitan pa yung mga submarine, it will lead to nuclear war. Ayaw rin Amerika.
So, what do you think pagka naglusuban? Susunod ba? Poprotektahan tayo ng US? Hindi. Butas tayo. Laking siyam magbutas. Bases. We're so arrogant. Again, World War I, World War II, World War III. The concept of wars and how they are fought changes over time. Nung panahon pa ng mga Knights Templar, mga ganun-ganun, kita nyo. Di ba? Helmet, armor. Nung umpisa, helmet lang, tas mga ano lang, yung parang Kevlar, parang rubber as their armor. Pero natataga eh. So, ang evolve, talagang balot ka ng armor. Pero mabigat eh. So, nag-evolve siya. So, yung means to defend, nag-evolve, di ba? Means to kill, may bayonet noon. World War I, may trenches, di ba? Ang sikat doon, yung bayonet kasi nagcha-charge. And then, yung machine gun. Kasi pagka lumusog ka, nandun yung machine gun, bababa.